Welcome to my free preliminary prediction dito sa Miss Universe Philippines 2025. Hello, Carawelas! Mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. So ngayon papasok na ako sa aking top 10. Okay, may numbers 10 sa aking listahan at Tyra Goldman ng Bohol. Si Tyra Goldman ay parang si Sasa Lacuna na walang ka-energy. Nakakaloka pero nandito pa rin sa contention kasi nga matalino, maganda, walang budol, matangkad. So, pwedeng umabot ng 5. Kaya watch out talaga dito sa mga frontrunner na maliliit kasi kaya kayong ligwakin at sulutin ni Bohol ng bonggang-bongga sa aking number 10. May number 9 sa aking listahan. Nalulungkot ako bakit number 9 na siya na lumabas. But let's see, tingnan natin kung kaya niyang iangat pa ang sarili niya hanggang sa top 5. Baguio, Gwendolyn Soriano. Ayan, siya ang aking number 9 so far. So far, number 9. Alam ko naman kakabog. Tingnan natin kung kaya niyang ligwakin ang mga frontrunner at matatangkad sa competition. This is a Miss Universe Philippines Preliminary Competition. My number 8 sa aking listahan, Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya pwedeng iangat, iangat. Before, nung mga bago pa lang siyang in-announce as Miss Universe Philippines Sultan Kudarat, talagang tumatop 5 siya. But ngayon, hindi ko talaga may iangat. I don't know. Siguro nawawalan lang siguro ako ng kumpiyansa sa kanya na kaya niyang maipanalo at kaya niyang pumasok sa 5. Ayun lang siguro. But pag ginalingan niya sa preliminary competition, why not? Di ba? Why not coconut bongga? Number 7 sa aking listahan. Nalulungkot ako, number 7 siya. But, I think, kaya pang niyang iangat yung sarili niya hanggang sa top 5. Number 7, si Niloan Laguna, Eliana Marie Aduana. Nandun tayo na kompletos ricados na si Eliana. Ang akin lang, when it comes ng kasabayan niya kasi yung mga nasa top ko ay parang normal na lang siya. Parang sabihin man natin maganda at halos pinakamalaki yung makinarya niya, pero nagiging normal siya pag itinabi sa mga girls na ito sa taas niya. Parang hindi siya nagsistand out, but I know na kaya niyang kumabog sa competition. Watch out! Eliana Marie Aduana at my number 7. My number 6 sa aking listahan, Muntinlupa, Winwin Marquez. Nilagay ko lang siya sa number 6 kasi ito lang muna. Pag ginalingan niya bukas at nagpasabog siya, pwede siyang iangat sa number 1. Why not, diba? Deserve naman niya ni Winwin yan. Pero so far, sa pre-preliminary competition, ilalagay ko siya sa aking number 6. Ay, at ito na nga, ang haba ng vlog na to. Nakakaloka. Pagod na ako magsalita. Number 5 sa akin listahan. Hindi niya ina-expect, but feeling ko, magtumatop 5 talaga siya. Before preliminary, Gabrielle Carvalho or Gabby Carvalho ng Cebu City. Amazing performance, amazing Q&A, amazing body, amazing beauty, amazing everything sa kanya. Complete ricados lang siya. Ang mga sinasabi lang kasi nila, hindi sila masyadong bilib sa beauty na ino-offer niya. But for me, kung makita lang ninyo si Gabby, the personality, the beauty is everything. That's why nilagay ko siya sa aking number 5. Yes, number 4 sa aking listahan. Magugulat kayo pero ni number 4 ko lang siya. But I think kailangan niyang i-push to the limit ang kanyang kapangyarihan kasi alam kong kakabog siya. Tagi, Katrina Ligado. Diba? So, parang ang baba ng number 4 for her. But, I think kailangan niyang galingan talaga bukas. Pag hindi niya ginalingan, matuluyan siyang malalaglag sa aking top 5. Tagi, Katrina Ligado at my number 4. Yes, ito na ang aking top 3, guys. Alam ko maraming nagdi-disagree sa akin, but nararamdaman ko talaga na kakabog talaga itong top 3 ko. Sa kanila umiikot ang corona ng Miss Universe Philippines 2025. Sa opinion ko lang, sa palagay ko lang, sa nararamdaman ko lang, obserbasyon ko lang. Number 3 sa aking listahan, Pasay Amanda Russo.
wala ka kasing pwedeng i-ano sa kanya. Ang daming mga bashing about sa mga materyales na ibinibigay niya sa Miss Universe Philippines. Pero kung makita mo siya in person, the beauty, the wit, and everything, talagang pwede mo talaga at may potential talagang makoronahan siya bilang Miss Universe Philippines 2025. But nilagay ko lang siya sa aking number 3 kasi tingnan natin kung yung preliminary niya ay kakabog. So, bakit hindi? O, diba? My number 2 sa aking listahan. Laguna, Eloy sa Haod. Sabi ko nga, etong Eloy sa Haod, complete package. Eto na lang talaga ang problema kung makonsistent niya yung sarili niya at kung tuloy-tuloy lang, kaya niya talagang manalo ng corona. Kasi kumpleto the beauty, height, and everything. So, hindi naman masyadong nag-matter ang Q&A. So, doon na lang. Basta may number 2, Eloy sa Haod ng Laguna talaga ng bonggang-bongga. Ayun, number 1. Alam nyo na siguro kung sino, di ba? Miss Nai Cavite. Di ba? Si Miss Nai Cavite, pag pumasok, palakpak talaga yung dalawang dalawang paa. So, hopefully talagang kumabog siya sa competition. But, ang totoong number 1 talaga sa aking preliminary prediction ay Atisa Manalo ng Quezon Province. I think so far, bago preliminary siya. Let's see kung ano nga ba ang gagawin niya bukas sa preliminary competition. Pero pag hindi siya kumabog at naungusyan siya ng ibang mga kandidata, lalong-lalo na mga newbie, I think deserve naman niya sigurong bumaba sa kanyang pwesto for today's video. Diba? Kailangan ko makita bukas ang the real and authentic Atisa Manalo, not the fake one. Okay. Still number 1 sa pre-preliminary prediction, Maria Atisa na Manalo ng Quezon Province. Kayo guys, sino sa palagay nyo ang kakabog at mga mangingibabaw bukas sa preliminary competition? So abangan ninyo ng bonggang-bongga. So, abangan ninyo, after the prelims, abangan ninyo ang aking prediction sa final prediction, and then abangan ninyo ang aking live every morning, evening, and day. By the way, this is Geza Lardaga, and thank you so much sa mga sumusuporta at palaging nagmamahal sa akin. God bless you all, and bye-bye!